morning, everyone. Palapakan natin ang Diyos sa isang napaka-pagpapakalan. Una-una, nagpapasalamat tayo sa butihing Diyos for giving us a beautiful weather, for allowing us to be here upang makatanggap at makarinig ng kanyang salita. Pangalawa, ating obispo kay Soc Villegas na binigyan tayo ng permit at ang ating parish, Father Francis. Gawin din ang mga nag-organize, I know, sa pamamagitan din ng ating governor na talaga namang ginawa ang lahat para kami makaparito. So mga kapatid, sa tulad ng sinabi ko, it's not a coincidence na I'm here and you're here. And at the same time, hear the very message of the Lord coming from the centurion. Yung sinabi ng centurion na, Lord, I'm not ready to receive you, but only say the word and I shall be healed. Paano ba pinagaling ni Jesus ang katulong ng centurion? Unang-una mga kapatid, humanga si Jesus sa pananampalataya ng sundalong ito. Nag-organize nga pala din ito, isa sa sundalo, si Egan Page. Ang sabi niya, I never seen such a faith in the whole of Israel. Ganun pala ang Panginoon. Pagka siya ay humanga sa pananampalataya mo, kahit ano pa ang iyong sakit, gagaling. Kahapon I was in Tayuman. Yan. Siguro may 200 na nasa wheelchair doon. More than half lumaki. Lahat ng may cyst at goiter na wala sa misa pa lang. I never touch, I never pray, but they heed the word of God. Napakahalaga mga kapatid na marinig ang salita ng Diyos. Ang sabi nga, Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. No wonder, ayaw ng demonyo na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Ilan sa atin dito, ang pag napasok sa simbahan, inaantok. Ilan na napunta dito sa atin sa simbahan, hindi makapokus ang isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sometimes it's not your problem. Minsan ang sisisihin natin ay ang katabi, minsan ang sisisihin natin ay ang nasa likuran, minsan ang sisisihin natin ay nasa unahan, minsan ang sinisisi natin ay pare. But more than anything, we need discipline. Kailangan disiplinahin ang ating sarili kung paano makakapakinig ng tama. And it is interesting that for those who will hear the word of God, you're not only going to be healed physically, it will change your life. The word of God is life-giving and life-changing and life-transforming. Minsan hindi ba kayo nagtataka? May mga taong laging nasa simbahan, nagsisipa naman, sila naman ang numero 1 chismosa. Minsan hindi rin ba kayo nagtatanong sa inyong sarili, simba naman ang simba. Saksakan naman ang tapang. Napakasungit. So nag-confuse din tayo. Bakit ay ganon? Bakit akala nga natin ang mga taong nasa simbahan, inaasahan natin mabait, matulungin, magalang, mapagmahal. Sila pa ang numero 1 matatapang.
maunawaan yan. Dahil hindi narinig ang salita ng Diyos. Meron po ako istorya sa inyo nung ako'y nag-uumpisa pa lang magmisa bilang pare sa Canada. May isa pong babae doon na lumapit sa akin, iyak na iyak. Sabi niya, Father, matagal na kitang hinahanap. I heard all about you to all my relatives in the Philippines. Please pray over me. Ako po'y nadidepress. Alam niyo po, ang mga tao sa Canada, sa Amerika, akala niya masarap ang buhay. But napakaraming depressed. Natawa na sabihin ng depressed. Nalulungkot, walang energy, walang lakas magtrabaho. Sabi ko naman problema mo. Father, 40 years old na po ako. Wala pa po nanliligaw sa akin. Sabi ko, naku po, malaking problema talaga yan. Pwede mo, Father, i-pray over mo ako para ako magka-boyfriend na. Sabi ko, sige, i-pray over kita. I-pray over kita, nagbukas ng mata. Father, parang alam ko naman kung bakit ako walang nanliligaw sa akin. So I was curious. Ano kaya ang dahilan nito? Ang sabi sa akin, Father, siguro walang nanliligaw sa akin dahil ako'y mataba. Sabi ko, ano gusto mo gawin ko ngayon? Pwede ba i-pray over mo ako na ako'y pumayat? Sabi ko, ikaw kung kauna-una ako i-pray over, hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. So ako may nagdasal. Sabi ko, Lord, please tell me what to do. Tell me what to tell her. True enough, sa pagdadasal ko, parang binulungan ako ng Diyos na aking sasabihin. So nilapitan ko ulit ang babae, sabi ko, close your eyes. Tapos binulungan ko siya. Ang sabi ko ay ito, Ma'am, don't eat too much. Huwag ka kumain ng madami. Umalis na po ang babae. After 6 months, nagkita ulit kami. Hindi ko na po siya naalala. Hindi ko na ulit nakilala. Sabi niya, Father, gusto ko pong magpasalamat sa iyo. Sabi ko, sino ka ba? Ako po si Ami. Yung nagpa-pray over sa iyo. Ikakasal na po ako. Sabi ko, ano nangyari sa iyo? Father, simula po nang ako'y ipin-pray over niyo, tuloy ako kakain na alaala ko kayo na wala na po ako ng ganang kumain. Ikaw ay salamat sa Diyos. You know, one thing I've learned, God always willing to talk to us. Ang Diyos gusto mo lagi tayong kausapin at sabihin sa atin ang ating tamang gawin. Sabihin sa atin kung ano ang ating dapat desisyonan sa buhay. God wants us to help us. God wants to guide us. Tayo po ang nagkukulang na makinig. Sinasabi po sa atin ng Diyos, huwag kang magagalit. Huwag kang magtatanim ng galit. Huwag kang laging nakasimangot. Ikaw ay papangit. Huwag kang laging nagmumura. Hindi maganda yan sa iyo. When God talks to us, kapag nagsalita ang Diyos sa atin, this is for our own benefits. Hindi po magsasabi ang Diyos na hindi makakabuti sa atin. Hindi po bubulong ang Diyos sa ating mga puso na hindi natin inagagaling. Ngayon, in my ministry, magsasampung taon na po ako bilang pare. At magsasampung taon na rin po ako dito sa healing ministry. It's all started when I was just ordained. Bata pa lang ako nung ako'y nagkaroon ng gift na ito. Pero it took 20 years bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na maibahagi ang gift na ito.
Ako po'y 16 na taon nung unang nag-manifest ang gift of healing nung nakakita po ako ng lumpo na 40 taon ayon sa kanya na hindi na nakakalakad. Ang sabi ko po ay gusto mong i-pray over kita? Bagay na hindi ko ginagawa sa tanang buhay ko. I never prayed over anybody and I do not know how to pray. Alam ko lang rin ang namin ang Panginoong Maria at Luwalhati. And she nodded her head. So, nung ipinagdasal ko, matapos kung mong i-pray over ang lampong, siya po ay naglakad at tumayo. Sabi ko, my God. So, nung ako naging pare, sabi naman na aking mentor or spiritual director, Fernando, that gift is not for you. Para yan sa mga tao. Totoo naman. Ito pong gift na ito ay para sa inyo. Hindi po ako nagpapagaling. Si Jesus, ang aking trabaho, ay ipaalaala lamang sa lahat na ang Diyos ay nagpapagaling. Pero bago tayo mapagaling ng Diyos, hindi lamang ang ating katawan ang kanyang gustong gumaling sa atin. Gusto rin gumaling ng Diyos sa atin ay ang ating kaluluwa. Gusto po ng ating Panginoon, tayo ay napakalapit sa Kanya. Bakit? Because life is extremely difficult and miserable apart from Him. Mahirap mabuhay pag malayo sa Diyos. Ibang mga problema ang taong nananalangin at nagdarasal. Alam po ng ating Panginoon ang nangyayari sa ating buhay. Kayo'y may sakit, may cancer. Alam ng Diyos, karamihan sa inyo nang hihina ang loob. Umiiyak sa gabi, hindi makatulog. Nag-aalala, natatakot. Alam niya yan. Kaya naman po siya naglaan o nagbigay sa atin ng isang pagtitipong katulad nito. Natuwi kayong dadalo ng misa, may pagkakataon kayong gumaling. Sa tuwi po kayong makakarinig ng salita ng Diyos, may pagkakataon po kayong magsolusyonan ang inyong buhay. Mga kapatid, kung nanamnamin natin ang salita ng Diyos, kayong mga nandito ngayon, yung mabigat na nararamdaman ng inyong dibdib, gagaan. Yung sakit sa inyong katawan, back pain, knee pain, yung inyong mga rayuma, malalabong mata, ngayon pa lamang, pag naramdaman ninyo ang Diyos at narinig ang kanilang tinig, wala na yan, magaling na kayong lahat. Amen. That's how powerful our God is. Napaka-makapangyarihan ng Diyos. At tayo naman, nananampalataya, kaso lang minsan tayo'y tinatamad. Hindi niyo ba minsan napapansin? Sasabihin natin tayo mga Katoliko, pero tinatamad naman sumimba. Mas pipiliin pa natin manood ng television, tumigil sa bahay, magsabong, makipagkwentuhan, kaysa magdasal. Kahit tayo'y nananampalataya at naniniwala sa Diyos. Kaya nga sinabi ko nga sa inyo, bakit ba pinagaling ni Jesus ang centurion? Humanga si Jesus sa pananampalataya nito. Alam naman ng Diyos na ganito tayo mga tao, kadalasan kung hindi pa magkakasakit, hindi sisimba. Alam ng Diyos na may mga nandito ngayon, ngayon lang nagsimba. Bakit may sakit? Wala pong masama dyan. Pero ang Diyos ay umaasa na simula ngayon, matapos niyong marinig at maramdaman ang kanyang pagmamahal, pagpapagaling at pagpapatawad, ito na po ang umpisa ng ating panibagong buhay kay Jesus. Umaasa ang Diyos dahil sa
kanyang sobrang pagmamahal sa ating lahat, siya ay umaasa sa inyong lahat at nananalig na ito na ang simula ng inyong panibagong buhay. Simula ngayon, kaya tayo magdadasal na. Tayo magkakaroon ng pagpapatawad. Alam din ng Diyos, marami kayong kaaway. Alam ng Diyos, marami kayong sama ng loob. Alam ng Diyos na kayo may kagalit. Alam din ng Diyos ang inyong sitwasyon. May hypertension, may muscle pain, may diabetes, may goiter. Alam niya yan. At napakadali na kayo pagalitin. Pero bago mangyari ang lahat ng yan, mga kapatid, more than anything, gusto ng Diyos kayong lahat ay maligtas at makasama niya sa buhay na walang hanggan. Taas niya ang kamay dito na gusto kong humaba ang buhay. Yung gusto kong humaba ang buhay. Ay, salamat sa Diyos. Kayo yung mga normal. Pagpalapakan natin ng Diyos. Kayo pala ay gusto kong humaba ang buhay. Halos lahat ng tao gusto kong humaba ang buhay. Pues, gusto nyo palang humaba ang buhay. Sana naman ang buhay nyo gusto kong humaba kayo maging masaya. Kasi what's the point of living longer in this world kung ikaw na may maraming kaaway? Gusto nyo palang humaba ang inyong buhay, huwag kayo makipagkagaling. Enough of that resentment in your heart. It's not good for your health. Pa-pray over nga kayo ng pa-pray over. Marami naman pala kayong kaaway. Ay malapit po kayo sa stroke. Sa ulcer. Alam niyo ba, may isang na-discover ang American oncologist and pathologist. May isang lugar ngayon sa Amerika hindi nagkaka-cancer. Roseto ang pangalan ng isang village. Sila yung mga taga-Italy na nag-migrate early 50s after ng World War II. Ngayon yung lugar na ito, walang record ng cancer. So nagtataka ngayon kasi kalangan ng iba, it's all about genes, it's all about food na kinakain. Hindi pala. Alam nyo, ang napag-alaman nila kung bakit walang cancer sa lugar na ito? Dahil sa simula, nagtirayo ang village na ito, isa sa mga requirements, bawal ang chismosa doon. So pagka may nagka-cancer sa inyong lugar, ang dahilan pala nito ay ang mga chismosa. Kaya ito ang aming advice, ayaw magka-cancer. Taas ang ayaw magka-cancer, taas ang kamay. Ayaw. Yan. Pagka may pumasok na chismosa sa inyong bahay, ito ang inyong sasabihin. Sabi ni Father Suarez, magkaka-cancer na ako pag pinatuloy kita. Pwede ba sa isang bahay ka na lang pumasok? Salamat sa Diyos. Ano ba ang antidote ng chismis? Ano ang kabaligtaran ng chismis? Good news, Word of God. And it is true enough. According to Centurion, and we keep on saying this again and again, Jesus knew it from the beginning that the Word of God heals. Itong ating sinasabi, Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Meaning, the Word of God heals. At ito po ang aking na-discover ngayon dahil sa mass media. Ako ay nasa TV. Nagmimisa, naghihiling mass. Sa pakikinig lamang kahapon, mayroong nagbigay ng testimony. Hindi po ito Katoliko. Ito po'y born again. So ito bubuksan ng TV, ako'y nandun. Di nakikinig na rin. Dati po itong paralyzed. Nung
TV, ang pinapalapit ay TV. Ilapit mo nga sa akin ang television na mahawakan ko si Father habang nakikinig ng misa. After 1 month, alam mo mga kapatid, siya na po ang lumalapit sa television. Ngayon, itong paralyzed, nagluluto na, siya nagtatrabaho sa kusina dahil lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos nagpapagaling. At ang kabaligtaran ng salita ng Diyos ay chismis, nakakapagkasakit. Kaya pag kami nagka-cancer sa lugar na ito, alam nyo na ang pinanggalingan, ang mga chismosa sa lipunan na walang magawa sa buhay. Napakarami niyan. Mga walang magawa, walang matrabaho. Ang mga naman ang laging pagod. Ang mga tao palang walang ginagawa, laging pagod. Hindi nyo ba pinakapapansin? May nagpa-pray over po sa akin. Sabi niya, Father, hindi ko alam, lagi akong pagod. Sabi ko, ano bang trabaho mo? Wala po, Father. Eh, magtrabaho ka. Alam mo po, simula na nagtrabaho, hindi mo sa akin yung nagtrabaho ka. Sabi ko, ikaw magbugas ng pinggan. Ikaw ay mag-garden. Ikaw ay magdasal. Mag-volunteer ka sa simbahan. Mga kapatid, simula noon, ako'y bumalik, ano, napapagod ka pa? Father, hindi na. Yung palang taong maraming ginagawa, nakakalimutan ang pagod. Here you go. Yung mga walang magawa at walang ginagawa, minsan po kasi, lalo-lalo na yung mga may sakit, nangihina yung kanilang tinatawag na tiwala sa sarili. Parang ang pakiramdam nila, wala na silang ginagawa, ang pabigat sa buhay. Bibigyan ko po kayo ng trabaho. Kayo po ay magdasal, mag-rosaryo, makinig sa salita ng Diyos. And I'm telling you, napakalaki po, napakabigat ng trabaho niyan. Ipagdasal natin ang ating bansa. Ipagdasal natin ang mga may sakit. Ipagdasal ang pare. Ask God on how to pray. And the Holy Spirit will lead you on how to pray. Sabi nga ni St. Paul, we ought not how to pray. We do not know how to pray, but by the Holy Spirit, by the guidance of the Holy Spirit will tell us and will guide us on how to pray. Malalaman ninyo kung paano magdasal at sa pamamagitan ng pagdadasal na yan, mga kapatid, ito ang magpapabago sa inyong buhay. Magugulat kayo, maraming lalapit sa inyo at magpapasalamat. Salamat sa panalangin. Huwag po natin sayangin ang ating oras sa panonood ng TV, sa pakikipagkwentuhan, maglaan ng sapat ng oras para sa pagdadasal. Bakit po sinasabing maglaan ng sapat na oras para sa pagdadasal? Kasi po, karamihan sa atin, hindi alam kung anong salita ng Diyos. We are not familiar to it. Father Suarez, paano ka makikinig ang salita? Paano ko maririnig ang Diyos? Paano ko ang salita naririnig ko ay galing pala sa demonyo? True. True enough. We need to familiarize ourselves to the voice of God. Kailangan din natin ma-discern kung ano ang salita ng Diyos. Sa mga tao po na laging nagdarasal, malalaman natin kung ito nga ay salita ng Diyos. Sa mga taong hindi naman nagdarasal, talagang mahirap malaman yan. Bakit? We are not used to it. Hindi tayo sanay na marinig kung ano ito. But for those who are consistently praying, you will be familiar to
His voice. At ang salita niyan, mga kapatid, katulad ng naririnig nyo ngayon, magpapagaan ang inyong dibdib. Ngayon pa lang, maluwag na ang inyong puso. Malinaw na ang inyong isip. Ramdam din ninyo ang kanyang kapatawaran, ang kaginhawahan ng inyong katawan. Wala na inyong sakit ng ulo, wala na inyong sakit ng kamay, batok, tuhod. Bakit? Pinagaling kayo ng kanyang salita. Amen. At this very moment, I will pray a general healing prayer. Mananalangin po tayong lahat. Pakikinggan ang kanyang boses. Hawakan ninyo ng inyong kanang kamay ang parte ng inyong katawan na may sakit. Mapagpahalang Ama, ipigit na inyong mata. At mananalangin tayo na si Jesus mismo ang siyang hahawak sa parte ng inyong katawan na may sakit. Pagpahalang Ama, marami dito may sakit, kaya nandito ngayon. May bukol, may rectal cancer, may diabetes, may cyst. Lord, hipuin mo po sila mula ulo hanggang paa. Yung kanilang mata na may glaucoma, yung kanilang ulo na masakit, may migraine, yung may bukol sa leeg, may goiter, may asthma, may hernia, may UTI. Lord, right now, heal them one by one. Yung mga may kidney problems, yung mga may sakit sa puso, yung na-stroke, may diabetes, may high blood pressure, may hypertension. Lord God, heal them. Ipuin mo po ka ng likod, batok, tiyan, tuhod, paa. Yung hindi makahinga, may skin allergy, may asthma, may arthritis, may back pain. Lord, heal them right now. Yung mga may constipation, yung mga may seizure disorder, Lord, touch them one by one. Mataas ang cholesterol, may leukemia, may high blood, Lord, heal them. Yung mga may cataract, may ubo, may sipon, may lalagnat, yung mga may prostate cancer, lung cancer, yung mga nagdadialysis, Lord, pagalingin mo po ang lahat na nandito ngayon, isa-isa. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, yung pong maraming galit sa dibdib, maraming kaaway, kaaway sa politika, mga hindi nag-iimikan, pamilyang hindi magkasundo, yung mga may financial problem, dadala-dala rin po namin ang mga litrato ng mahal namin sa buhay na hindi makarating dito. Paspasan mo po kaming lahat, isa-isa. Mga na-stroke, na-paralyze, na-aksidente, paspasan mo po at pagalingin kaming lahat dito. Habang aming hinihiling ang tulong ng mahal na Birheng Maria, as we all pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mapagpalang Ama, kaming lahat ay naniniwala na kami ay makakatanggap ng kagalingan lahat na nandito ngayon sapagkat sa iyong kapangyarihan kami nananalig at sa iyong salita lamang na aming narinig katulad ng ginawa mo sa senturyon na nagsabi sa iyo, Lord, I'm not worthy to receive you,
but only say the word, and I shall be healed. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Please stand right now for the prayer of the faithful. For every petition, let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That those who minister in the church may bring the light of the gospel to all mankind. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That in our lives